Kasi yung sa nangyari sa Cebu, yung PDLs, nagkakaroon silang kanya-kanyang negosyo doon. Now, nung pumasok siya, he was just an ordinary guy. When he came out, he became a millionaire. So, ang question ko, pinapayagan nyo na magnegosyo ang isang PDL, wantusawa, wala kayong ginagawang regulation, wala kayong ginagawang monitoring. Otherwise, hindi naging milyonaryo to. Of course, syempre, kaya naging milyonaryo to, meron ding naging milyonaryo yung taga-BGMP. Tuloy-tuloy pa negosyo mo sa labas kasi wantusawa ang pagtawag mo ng paggamit mo ng telepono at tawagan mo kung sinong gusto mo sa labas. Hindi talaga po dapat nakakapag-negosyo yung PDL namin sa loob ng jail. But in that particular case, sir, it appears na nakapagnegosyo. So, liable po yung warden doon. Kasi sir, nalilito ka. What I said earlier, itong PDL na lumapit sa akin, dumating siya sa kulungan, ordinaryong tao. Paglabas niya, milyonaryo na siya. Kasi pinayagan siya na magkaroon ng negosyo sa loob ng kulungan. Yes, sir. Yun sir, ang violation BG doon. Hindi po facility. talaga dapat. Mr. Chair, meron ako go ahead, question sa Senator Tulfo. BGMP and so that I can go and Go ahead. other- Senator, then we will go to after Senator Tulfo's questioning, we'll go back to DBM quickly for their position. No, naka-zoom na yung pong ating pong representative sa DBM. Yes, Senator Tulfo. A couple of months ago, may pumunta sa aking PDL na release na. After he was released, galing siya sa Suong City Jail sa Lapu-Lapu, Cebu. Tama? That's under BGMP? Yes, sir. Correct, sir. Alam ko kapag ikaw ay convicted siya, alam ko pag sa mga city jail ninyo, 1 to ilang years lang dapat? 1 to 3 years. Up to 3 years. But he was detained for 14 years. Ano nangyari doon? Yes, sir. Sir, there were instances wherein the PDL has multiple cases. Say, for example, in this one particular case, he is already convicted and sentenced to suffer 3 years, but he has other pending cases that is Okay. still undergoing litigation in the local court. Okay, sige. good That's na why tayo he's dyan. not transferred to Butte. Now, nung pumasok siya, he was just an ordinary guy. When he came out, he became a millionaire. So, ang question ko, pinapayagan nyo na magnegosyo ang isang PDL, wantusawa, wala kayong ginagawang regulation, wala kayong ginagawang monitoring. Otherwise, hindi naging milyonaryo to. Of course, syempre, kaya naging milyonaryo to, meron ding naging milyonaryo yung taga-BGMP. Kung may biyaya sa labas, may biyaya din sa loob. Yes. Kaya lang, BGMP personnel. So, how did that happen? At isa pa, Mr. Chair, alam ko sa policy ninyo, sa telephone calls, binibet nyo muna 5 relatives ng isang PDL, ililista, ibibigay sa inyo nung PDL, tapos ibibet nyo kung talagang relatives yun, and then 5 na professional, pare, abogado, diba? Lawyer. A lawyer, etc. Hindi ata kayo gumagawa ng ganong klase monitoring. How? Because yung pumunta sa akin, nagbebenta siya ng telephone card. Electronic telephone card at wantusawa, pwede magtawag kahit sino. Pwede tawagan kahit sino. Kaya yung mga PDL sa loob, kunyari drug lord ka, pwede magtawag, tuloy-tuloy pa negosyo mo sa labas kasi wantusawa ang pagtawag mo ng paggamit mo ng telepono at tawagan mo kung sinong gusto mo sa labas. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Nangyayari po talaga yan. But in that particular case, Your Honor, it appears that the jail warden is remiss in his duties because he is not implementing the policies in place with regards to implementation of affording telephone calls to the PDL and those who transact doon sa aming tinatawag na jail commissary. Hindi talaga po dapat nakakapag-negosyo yung PDL namin sa loob ng jail. But in that particular case, sir, it appears na nakapag-negosyo. So, liable po yung warden doon. So, ano yung current policy ninyo about commissary? Kasi kung nangyari sa Cebu, nangyari yung sa Manila. So, ibig sabihin, anybody pwede magnegosyo ng kantin o kung ano man gusto niya ibenta
electronics, cell phone cards, is that being allowed? No, sir. Sir, first yung komisary, sir, itinatag yan para ma-limit yung mga dinadala ng mga dalaw kapag pumupunta sila sa jail. Kasi nga, karamihan na rin doon sa mga dinadala ng mga dalaw, doon pinapalaman. So who owns the commissary? Sir, it's under the management of the jail warden. But sino nagkakapital? Yung mga jail personnel din, sir. Jail personnel or the PDLs? No, sir. Kasi yung sa nangyari sa Cebu, yung PDLs, nagkakaroon silang kanya-kanyang negosyo doon. Ang nangyayari po kasi doon, sir, yung proceeds or yung profits na ma-generate doon sa jail commissary, dapat din mapupunta rin siya sa livelihood programs ng jail. Pero ang nagkapital po nun initially ay yung mga jail personnel. So jail personnel ng kapital. Yes, sir. Pero yung pera, ano nangyari, pagdating sa hatian, kasi sir, nalilito ka eh. What I said earlier, itong PDL na lumapit sa akin, dumating siya sa kulungan, ordinaryong tao. Paglabas niya, milyonaryo na siya. Kasi pinayagan siya na magkaroon ng negosyo sa loob ng kulungan. Yes, sir. Yun sir, ang violation BGF doon. Hindi po facility. talaga dapat nangyari. And I was informed na hindi lamang sa Cebu nangyari ito, kundi sa iba-ibang facility na under sa BGMP. Yes, sir. It is being allowed na yung mga private or PDLs, they're being allowed na magnegosyo sa loob, maging sa telepono. I'm very particular dun sa paggamit ng telepono. Yung sa mga pagkain, okay lang. Kasi there are times na kailangan nila ng kumain ng merienda na hindi naman pupupit ng BGMP. Pero dapat monitored yung pera na pupasok sa kanila through the relatives. Yan ang susunod na tanongin. How do you monitor that? Now, pangalawa, ang gusto ko talagang tutukan ninyo yung paggamit ng telepono. Kasi Yes, sir. kung, like I said earlier, pag mga drug lord na kulong dyan, pusher, tuloy-tuloy pa negosyo kasi pinapabayaan sila maggamit ng telepono, one to sawa. So how do you deal with that now, sir? Sir, yung sigurong paggamit ng telepono ng mga drug lords, yun yung mga puslit na telepono na nagagamit nila sa loob ng jail na hindi alam ng mga jail guards. Pero yung mayroon po talaga kaming ginagamit na telepono para sa legal na pagtawag ng Kaya nga, so sa PDL. telepono na legal na gumagamit ng Yes, telephone cards. Tama? May binibentang telephone card sa loob eh. No sir, hindi po. Meron sir, meron. Telephone card Okay. na ginagamit, kinakaskas. Meron public phone sa loob ng mga BGMP cells, Yes sir. facilities. Why is it being allowed? Oh, if it's being allowed, okay lang sa akin. As long as it's being monitored, dapat. Yes sir. So ang ina-allow namin sir ay yung pwedeng i-monitor ng jail personnel. Ang nangyayari niyan sir, yung jail personnel ang magko-contact doon sa kakausapin ng aming PDL. And then kapag Okay. na-contact na, ibibigay na sa kanya yung And then naalis na. may nagmo-monitor lang sir na hindi naman sir sa talagang pinapakinggan pero inoobserbahan lang sir. I don't get it. Yes sir. Inobserbahan pero hindi pinapakinggan. Yes sir, yung right Doesn't to make privacy dito kasi sir and communication ng aming PDL ay ina-observe din sir namin. So hindi talaga namin kailangan. So what do you have to mag-use observe if you cannot listen, if you don't know what is being talked about during that conversation? The PDL and the person that he's talking sa labas. So you don't need to yung mga monitor body them. language lang sir na kapag medyo parang palihim na yung iba na yung punto ng usapan saka na lang nag-i-intervene yung aming jail personnel. No, kasi sa ibang bansa tulad sa Amerika, minomonitor yung mga tawag Yes sir, ang Kasi, okay, tulad yan, kunyari sabihin 5 relatives, tama ba ako? Mali. Sa policy ninyo. tama sir. So magbibigay yung isang PDL ng 5 relatives na pwede niyang tawagan. At yan ay iniimbestigahan ninyo. Yes sir. Ginagawa niyo ba talaga yon? Hundreds and hundreds and thousands pa nga na PDL. So kung 1,000 sila, ita times 5 mo na nagagawa niyo pa rin yon? I don't think so. Yes sir. Upon commitment kasi sir, tinatanong namin yung PDL kung sino yung kanyang immediate family member Correct. na pwedeng dumalaw sa 5 kanya at pwedeng tawagan. So, 5, tama? For sure namin yung kanilang Kaya nga, 5. Yes. So dapat yan, iniimbestigahan nyo yung 5 yon. Yes sir. Kaya nyo? Ginagawa sir naman namin na talagang You're doing your best. Pero I don't Yes, think so, Mr. Chair. And then 5 na professional.
Payag ako, I don't have any problem that the PDLs are allowed to call their relatives, to call their lawyers, the doctors, the priest or their pastors. I don't have any problem with that. The problem is, nakikita ko, kung pinapabayaan lang sila tumawag one to sawa doon sa mga katransaksyon nila ng mga tao and the reason why sila po napunta sa jail. Kumbaga, tuloy-tuloy pa rin negosyo nila. If they're a drug lord or they're pusher, they can still call people outside to work with them para ituloy negosyo nila. That is something very important that should be monitored, sir. I Yes, don't sir. think we that is will being look done. into that, sir. Yes, sir. Itigil nyo na siguro yung mga card na yan. Dapat siguro kung akong tatanungin, meron kayong telephone na pwedeng gamitin ng mga PDL na libre. Huwag na kailang magbayad. It's either landline or cell phone. Yes, sir. Di ba? Sir, libre po talaga yung pagtatawag na ating mga PDL. So yung Libre. gamit po ng card, Bakit may mga ayan po sir, cellphone? we will look into that, sir, Telephone because that is a card. violation na sir ng policy namin. So, i-stop nyo na yun. Yes, sir. Okay. How much money is being allowed for a certain PDL for him to accept from his relatives or friends going inside the BGM facility? Sir, ang allowed lang sa aming mga PDL is 1,000 per week na 1,000 per week. So that is like 4,000 a month. yes, sir. So kailan ubusin yung 1,000 a week bago siya allowed another 1,000? Yes, sir, correct, sir. And how is that being monitored? May mga jails kami sir na gumagamit na ng nung legal tender para What, sir? legal tender sir yung Legal tender? What is legal tender? Is the money yung mis- parang card? card sir. Yes, in exchange of money. Okay. Yes, sir. So pwede Now- niyang ipalit yun sir yung kanyang 1,000. Correct. Pero paano yun monitor kung naubos niya ba yun? O pwede niya itago sa kama, pwede niya ibaon sa lupa hanggang sa dumami yung pera niya at may later on gamitin niya sa kung anong kalokohan. Dapat digitalize. Yes, sir. Yun Na nga, sir. para lahat ng lalabas na legal tender na sinasabi niyo, digitalize yun, nakapasok sa computer yun, mamamonitor niyo yung galaw sa loob ng facility. Na sabihin, alam ba itong si Juan, mukhang dumadami ng pera niya, lalapitan niyo Juan. Ayon sa monitoring namin, lampas ka na sa allowed na 1,000 per week, nakaka 2,000 ka na in this week lang. Yes, sir. Sir, Do you kung- follow me, sir? Yes, sir. Sir, kung in-implement lang talaga ng warden yung policy, hindi po talaga dapat na lumampas ng 2,000 or 1,000. That Yeah. policy is sa Cebu. Yes. What I'm saying is, dapat sa lahat ng facility, hindi lang sa Cebu facility, Yes, sir. sa lahat ng facility ninyo, is it being done? Hindi pa, sir. Dahil ilang jails pa lang, sir, yung nag-implement ng legal tender. So yung iba, cash basis pa rin po, sir, yung pinapadala ng ating ng mga visitors ng ating PDL. Kaya naman, Okay. sir, kapag dumaan yan doon mayroon po kaming property custodian, siya po yung hahawak sa cash ng PDL. Okay, yung sa kaso sa Cebu, naparusahan po ba yon? The last thing I know, Yung sir, is official doon, yung jail warden doon sa Suong City Jail? yes, sir. Nag-settle na, sir, sila na ibalik na yung pera ng PDL. And under this investigation pa, sir, yung former warden kasi nga hindi na, sir, sila yung upo doon na warden, sir. Kaya nga, so yung former warden, gusto ko makasuhan po yon. Yes, sir. Iniimbestigahan, sir. Hindi ko pa lang, sir, alam ang status ng takbo ng Well, investigation. then give me give this committee, sir, a report kung ano na po nangyari doon sa investigasyon nyo. Yes, Mr. Chair. Ayoko magkakaroon po ng takipan, and then pag pinasa sa committee, and then the committee will give me a copy of that report para malaman ko kung talagang gumagawa kayo ng tunay na investigasyon. Yes, Mr. Chair. And then lastly, Mr. Chair, congestion. Namomonitor nyo ba yung sobrang congestion sa mga facilities Yes, ninyo? sir. In fact, meron pa ata na flag yung COA na sobra-sobra by the thousands and sobra Yes, sir. ng mga inmates or PDLs. The sa good news, sir, facility is that our average congestion rate is decreasing. Nasa 273% na lang, sir, ngayon. But that is Okay. an average, sir. Pero mayroon talaga mga jail facilities na over 1,000 plus pa rin ang congestion rate, katulad nung sa Consolacion, Cebu, sa Muntinlupa, because wala po siya talagang malipatan na Okay. bagong jail Ngayon facility. kasi, Mr. Chair, summer na in the past, nababalitaan natin, marami na namamatay ng mga PDL dahil sa thick dust Yes. because of overcongestion. So, na-address nyo po yan?
Yes sir, may mga advisories na kaming pinadala sa mga jails. Nanghihingi kami ng tulong sa mga, lalo na sa kaibigan namin sa Bureau of Fires para sa augmentation ng water kung kinakailangan ng additional water supply sa jails. Okay, isa na lang pala. Magkano ang budget ng isang PDL sa pagdating po sa pagkain? So 100, Umaga, tanghali, gabi. 100 pesos na po sir ngayon. From last year na 75, dinagdagan po, naging 100. Very good. Kasi dati ang nangyari, Mr. Chair, itong PDL, wala silang masyadong natatanggap na pagkain, mahirap sila, sasabihin sa relatives, tapos yung relatives gagawa ng diskarte, hanggang bandang huling, diskarte ng relatives, sila mismo makukulong na rin. So, meron kayong, so dinagdagan yung budget, Yes, sir. so maayos ng pagkain, Nag-improve na sir. PDL. Yes, sir. And then, anong mga sample lang sa mga ulam nila, anong pagkain na sa umaga? Hindi sa kinakampihan ko itong mga PDL dahil karapatan din nilang kumain ng maayos. Hindi, kasi hindi pa naman, karamihan sa kanila, hindi pa naman convicted. Suspect pa lang, di ba? And even if they're suspects, may karapatan pa rin silang kumain ng maayos. Ano yung mga pagkain na sa umaga, tanghali, gabi? Sir, meron kaming nakipag-coordinate kami sa FNRI para bigyan kami ng ideal menu para sa ating mga PDL for breakfast, lunch, saka dinner. Kasi baka, Mr. Chair, tinitipid at siyempre yung matipid, may nagbubulsa doon sa catering. So, sino ang may-ari ng catering? Baka naman kamag-anak ng taga-BGMP, baka kamag-anak ng mataas na opisyal o Poncio Pilato sa BGMP yung may-ari ng catering. Usually, ganun na nangyari, tama? Sir, by administration po yung pagpapakain sa aming mga PDL ngayon, hindi po siya under ng catering service. Hindi na catering. Dati kasi catering. So sinong nagluluto? Yung mga PDL, sir, At sino na mamalengke? mayroon po kaming food service section sa jails. May mga jail personnel po na namamalengke at nagdadala sa jails. Then ang nagpe-prepare po niya na yung mga PDL. PDL mismo prepare. Okay, that's better. Yes, sir. At yung namamalengke, Jail Ay- personnel, sir. jail personnel. Tapos binibigyan sila ng certain amount na yun ang pwede lang gastusin for a certain meals. Ganon. Yes, sir. The full amount, sir, of 100 pesos per day, talagang kailangan po na nakareflect kung paano ginastos. Sila ba ay merong budget para sa mga sabon, toiletries, o kailangan yan, bahala sila, bibili sila sa labas ng pera nila? Mayroon, sir, that separate budget, sir, and good news din, sir, nadagdagan na rin yung aming budget for hygienic materials. Maganda. Good. How about yung sa mga gamot para, alam mo, against tick dust o para Yes, sir. sa flu? Including the medicine, sir, Biogesic. nagdagdag na rin, sir, ng Dagdag. budget for medicine. 30 pesos per day na rin po ngayon ang budget ng medicine for PDL. Ayun, sumaayos na ang panamamalakot ngayon dahil nadagdagan ng budget. Siyempre kasi pag dagdag budget, mababawasan yung korupsyon. Dahil yung mga PDL, hindi nila kailangan pang pumunta doon sa mga kamag-anak at siyempre mga kamag-anak, gagawa ng remedyo o magbabayad sa taga-BGMP para magiging maayos ang takbo ng kanilang family. Last na lang pala talaga, nauso sa mga city jail yung pag nirerenta yung space pagbago ka lalo na. Yes, sir. Ito yung space mo, ang renta dito, ang nagpaparenta yung bastonero. Of course, may bas-bas yung sa taas. Aware kayo doon na Yes, sir, Your Honor. ito yung space mo, malayo ka sa kubeta, mas mahal kaysa doon malapit ka sa kubeta. O itong banig, paparenta ko sa'yo, itong kama renta, is still happening or wala na? Nangyayari pa rin, sir. Nangyayari pa rin. Yes, So, ba't yung pinapayagan na sir. We are nagpaparenta ng mga space yung mga bastonero doon sa loob ng kulungan? Sir, we are trying to control yung gang sa loob ng jails because pagdating naman kasi sir sa loob na talaga ng jail, hindi katulad sir ng mga nakikita natin sa movie na ang PDL nila ay isang selda lang, ay may dalawa lang maximum na PDL. Dito kasi sa isang selda, kuminsan naglalaban ng 100 PDL. Yes, kaya nga Yes, sir. over-congestion. Now, Yes, sir. bakit di kayo maglagay ng CCTV sa bawat jail cell? Mayroon sir, may CCTV. So monitor nyo. So malalaman nyo na kung nagkakaroon ng rentahan o bentahan ng space. Because may CCTV. Yes, sir.
Ang Oh. nangyayari lang kasi sir, talagang kapag may grupo ng mga PDL, meron talagang naghahari-harian dyan yung tinatawag nila na nagiging mayor or Pwede wag payagan. Yes sir. Pag na-monitor naman namin sir, talagang Hindi, hindi namin sir, pinapayagan. yung mga bastonero, mayor, matagal ng practice yan. Usually yan ang ginagamit ng mga warden para disiplinahin o magkaroon ng peace and order doon sa lugar na sila-sila they police among themselves through the mayor. Ang sa akin lang po sir, yung bang pinapayagan to mga bastonero na maningil na para magkaroon ng higaan, katiting na space ang isang bagong saltang PDL. Yun dapat ipagbabawal. At nakarating sa akin, itong si bastonero o si mayor, Mr. Chair, nag-iintriga to sa isang opisyal sa BGMP. Yun eh. Bawal na bawal po yan sir. Alam ko bawal, pero nangyari, bawal kapag hindi nalaman. Pag nalaman, nagiging bawal. So that is, kaya sabi ko, maglagay ng CCTV, strict monitoring, na lahat ng mga space doon, dapat libre, first come, first serve, o kayo mag-a-assign. Hindi yung mag-a-assign si bastonero at saka maniningil siya. At yung nasingil niya, may porsyento ang taga-BGMP personnel. Yung iwasan natin Yes po. sir. Kailangan talaga sir natin na magdagdag ng mga CCTVs because usually yung CCTV namin sir hindi naman talaga naka-focus sa loob ng jail kundi doon lang sa mga lobby, sa mga pasilyo. Ay sa sir, mga- dapat sa loob ng jail Kaya din. nga, sir. Well, of course, sa mga CR, yung mga Yes, sir. private area. Pero kung yung pinaka-jail itself, wala naman siguro masama doon. Tama ba, Mr. Chair? Na para ma-monitor yung kaganapan doon sa jail. Kasi kung minsan sabihin, nagbigti o sabihin, na inatake sa puso, pero wag ka, binugbog pala, pinabugbog ni Mayor. At dahil may nag-utos kay Mayor, merong mayaman na kamag-anak ng victim, babayaran si Mayor at si Mayor, papatayin yung PDL, etc. So that's the reason why kailangan po yung CCTV Yes, sir. para ma-monitor yung activities nila at nang sa ganun maproteksyonan hindi lamang yung mga PDL sa loob kundi maging kayo para hindi kayo mapagbintangan kasi without the camera pag may namatay it will be he said she said sabihin ng kamag-anak ng PDLs may kagagawan po yung utos yung BGMP personnel sasabihin ng BGMP personnel hindi totoo yan. Pero kung may CCTV camera, malalaman sino nagsasabi na totoo. You follow me, sir? Yes sir, tama po Mr. Chair, Your Honor. In fact sir, mayroon kaming 488 jail facilities nationwide at binigay sa akin nasa 2,600 pa lang yung CCTV cameras namin. So kulang na kulang po talaga. Budget na natin, Mr. Chair. Yes sir. Sige, kung kailangan ng budget, then I will support. Siguro okay ka naman sa committee na ito na magkaroon karagdagang budget na para magkaroon ng CCTV ang lahat ng jail cells Yes, sir. facilities ng BGMP. And lastly, nagustuhan ko na ito transfer na yung jurisdiction ng provincial jail sa BGMP kasi dati marami tayong napabalitan. Ako mismo, Mr. Chair, kapag kamag-anak ng mataas na opisyal sa probinsya, nabibigyan ng special favor, nakakalabas pa. Di ba? Siyempre, kay Gob yan bata ni Gob yan bigyan ng special treatment. Pero sa ngayon, dahil BGMP na, national na, matatanggal na yung ganong klaseng mga problema noon. Okay, that's all, Mr. Chair. Maraming salamat. Thank you for Thank you answering very all my much, Mr. questions. Chair. Thank you. Thank you, Senator Tulfo. So, we now go back to yung presentation nila ng DBM. Ma'am.